kung paulit-ulit na nakakalimutan yung utang mo, sana po yan kasi tawas. Pero, yun po, paulit-ulit na po siya. Okay lang yun, pero kinabukasan, hindi ko lang nilapag yung cellphone ko. Cellphone hindi makalimutan. Pero magbayad, nakakalimutan. Pero pag napansin mo na everyday naman, hindi mo nilalabas, pero nakakalimutan mo pa rin yung saan. Iba na po yun. It's a gradual memory loss. Next, difficulty in communication or struggling to find words or follow conversation. Isang sentence lang yan. Nasasabi lang sa'yo, ano mo, picture? Ayan. So, yung mga katrabaho, yung nasa bahay, kung paulit-ulit ang tanong sa inyo, kakasabi lang niya kung saan, bili po kayo ng ganyan. Lumabas. Ay, saan ka ulit yun? Or may next na yung anak mo, nakalimutan. So, pag paulit-ulit po yun, it's one of the signs of dementia. Problem-solving challenges. Every task like cooking is becoming confusing. Ito papunta tayo sa palengke, mga nanay. Pagdating sa palengke, alam mo naman yung bibili mo, pero pagka sa palengke ka na, ano na ulit yun? Pag uwi, iba yung mga pinagbibili mo. Magpunta sa mall, okay, wala yung bibilihin. Lang, hindi ng budget, pagdating sa mall, ang dami mong bibilihin. Yung dapat mong bibilihin, nakalimutan. Eh, pag paulit-ulit po yun, hindi na po okay yun. Or pupunta ka sa isang grocery, ang pamayag na, nakalimutan ko yung pera. The next day, babalik ulit sa grocery, ang nakalimutan ko rin, yung pera. Yung pambayad pa rin, nakakalimutan. Meron tayong isa sa gano'n. Isang nanay, tinawag na. Kasi halos araw-araw, nagpupunta sa 7-Eleven. Pag nakuha na nila lahat, pagdating doon, magbabayad ng pambayad. Pero nagkakasa sila, bakit palagi ganyan? So yun pala, lagi na talaga siya pumupunta, pero nakakalimutan na yung pambayad. So nag-start na po yung symptoms. Mood and behavior changes. Lagi na tayo magkakaalaman. Pag ang mga kasama nyo sa work, sa bahay, yan. At may tinatanong, ano ba? Ayan, ito tabi. Diba? Meron ba? Konti lang ka lang. Ano nga ba nangyari ka? Pag ganyan ang sagot sa inyo, ano sasabi na natin? Dementia. Diba? Anxiety. Anxiety is part of dementia. Next, confusion affecting relationship. Confusing affecting relationship. Pagkabas mo ng bahay, nakalimutan mo, asawa ka. Ano sa'yo, nakakalimutan niyo ba pagkabas ng bahay, kung may mga asawa mo kayo? Pagdating sa office, nakakita na maganda, pinakapo ako. Or, ayaw ko na tayo, nakapo ako. Ayan, siguro kanayin mo. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan yan. Yan po, pag nakita nyo na ganyan, ako. Iba-check up na po yung mga asawa nyo. Kasi nakakalimutan na po. Nakakalimutan na kayo. Kasi affecting relationships. We have one instance. Bakit sabi ko kung ito ay isang dementia? Pagdating, yung tatay, nanonood ng TV, may dumating na anak, ay, nandiyan ka na pala, home. Next, wali yung isang anak ulit. Sabi niya, oh, dito na pala si Boris. Okay, tapos lumaki yung asawa. Ay, ako, si Queen late na naman. Is that dementia or not? Dementia siya or not? Bakit dementia? Bakit siya dementia? Hindi niyo po alam. Kasi siya po ay laging chess player. So, ang tingin niya na sa kanyang pamilya ay chessboard. Hindi na niya alam ang mga pangalan ng mga anak ng kanyang asawa. So, ang ginagamit na lang niya yung mga nasa chess set. Horse, ball, deer. So, doon na
tawag sa nanay, wala ko sinasabi ng name. Never naman yung tinawag at ng nanay ko. So yan, start po. Pag kayo tinawag ng asawa nyo na ibang pangalan, ay babae. Hindi ko na siya, ha? Okay, pa yun. Pag marami ng pangalan, ating babae. Pero pag bigla kayong yakap, wala, diba yung word niya? Aking kasalanan na, palit pa na rin sa'yo. Kawawa na lang mga boys. Buti na lang, events man kayo. Pag-bigyan na natin. Okay, this orientation for every time, seasons, or familiar faces. May instance na nangyari sa inyo? Inibitahan ka last month. Okay, hindi na yan. Pinuntunan ka na, pero pagdating na kayo, hindi ka pumunta. Susunod ulit, ay oo, hindi ka pa rin pumunta. Or, pupuntahan kayo, ikaw naman pumupunta ka lagi dyan, pero ang feeling mo first time mo pa rin pumunta. Paulit-ulit na first time mo nararanasan mga places. Pero, kasi na po, pumupunta ka. Kaya madami patient, yung bahay ng San Jose, sabi niya, mabuti na lang, dinala ko ng mga anak ko dito sa US. Pero sa Pilipinas siya. Kasi matagal siya sa US. And sa bahay na sa Pilipinas, nasa condo lang siya. So wala siya masyadong nakikita. But if you go to bahay ng San Jose, akala mo nasa ibang bansa ka. Kasi may garden, nandun yung araw, parang nasa bahay ka ng isang exclusive subdivision. So ganun po yung itsura ng ating bahay ng San Jose. Which I will also invite you on March 11. Meron po tayong dementia rock. It's a sound and rock. Sound, dance, doon yung isa sa mga member natin, Adibis. So we do that. Bakit namin ginagawa yun? Sa next topic po natin. Okay? So we have to understand ano yung mga types ng dementia. Paki-check kung saan, kung meron po kayong pamilya na nag-start na po ng dementia. Paki-check niyo po bakit. At ano ang tipo ng dementia na meron siya. Ito yung sinasabi natin Alzheimer. Kanina, nabanggit ko po sa inyo. Progressive memory loss and cognitive decline. So marami na siyang bagay na ginagawa dati na hindi na niya nagagawa. Maligo, maglagay ng tsinelas, magsapatos, mag-brush, kumain, cognitive decline. So pukunti-kunti na yung memory niya, pangalan ng anak, pangalan ng kapatid, nakakalimutin din. It's a progressive memory loss. Pagkunti-kunti na po. Next, vascular dementia. It is often caused by stroke affecting reasoning and problem solving. Yan din isang ating patient, which is a 40 years old, na stroke. Alam niyo po, 3 days na nasa kwarto, nalaman lang dahil hindi napansin na parang hindi lumalabas. Alam nila, lagi kasi naglalaro lang sa cellphone. ML, every day. Nakalimutan sa kumain, natulugan, na-stroke po siya. And ang nangyari, yung brain, after 3 days, bakit nila nalaman? So, hindi naagapan. So, it's 1/4 na lang yung brain niya yung gumagana. And 3/4 is like, hindi na niya alam ang ABC. Chef po siya sa kwarto. Hindi na niya alam ang ABC. Hindi na niya alam ang plate ng words. Pag meron siyang sasabihin, oo, kutsara. Sinabi ko kutsara, oo, kutsara. Nasaan ba dito yung ano, hindi na alam. So, kailangan, asan dito yung mahanap ko? Namin, sabihin mo kung ano yung mga kailangan niya. Kasi 3/4 hindi na lang function. It's because of this stroke. Kaya ingat po tayo. Isa sa pinakamatindi na nagbibigay na ng brain stroke is puyat. So we need to sleep at least 5 or 10 o'clock tulog ka na. Pwede kang magising as early as 3 a.m. Pero hindi ka pwede malate daw ng tulog as late as hanggang 10 ka lang.
Kasi nga, doon nag-start na mag-refresh lahat ng mga organs mo. Doon sila magpapahinga, tapos para magkaroon ulit ng energy. So, yan. Okay? Next is Lewy body dementia. Symptoms include hallucination and sleep disturbance. Ano yung sabihin ng hallucination? Tingnan niyo yung mga katabi nyo, baka nagsasalita na mag-isa, or biglang umingiti mag-isa, or tumatawa mag-isa, meron po siyang Lewy body dementia. So, wasan po natin, dahil naglalagay dito, tapos nagsasalita sa mga nalalakad, ay nagbubusin na ang sasakyan, tapos biglang tumatawa, magkakamalan ka talaga. Hallucination is also a symptom. In my 50 years as a psych nurse, magkaiba po yun. Kasi sa psychiatry, iba ang hallucination at sa dementia, iba din ang hallucination. In hallucination for psychiatry, usually, may pagka-paranoid na ang tingin sa katabi niya, either pangit, maganda, demonyo, angel, or mamamatay tao. Na-hallucinate siya, iba ang tingin niya. Visual, hearing, iba yun. So, ayun yung pagkakaiba. Pag sa dementia naman, parang lagi may nausap. Parang lagi may narinig. Or parang ang tingin niya ay sa upuan ay tama, ang tingin niya sa pagkain ay lala, mga visual and okay? And meron siyang sleep disturbance. O sino may sleep disturbance mo sa inyo? Naka-cellphone, hindi ba nakaka-reply, nanonood, cellphone. Alam mo naman makakaroon na ng sleep disturbance na rin. Kaya dapat pinapatid talaga natin sa atin. Parang naroon yun, yung talagang tayo nagagawa. Hindi talaga natin nagagawa. Lalo sa mga nanay na ba? Sa tinutulaw, kung nakasama, nagagawin pa rin. Ikaw tulong natin yung limited. Limited edition po tayo. Eh, hindi po yung nagagawa ng hindi namin. Unless, breadwinner ka, ano talaga kapili sa atin. Okay? Kaya kami next month eh, walang next month. Kasi parang, mabuti pa sila ng kapagpalinga dahil sa sawa ng kapagpalinga. Super energy natin. Pero tayo ang inside reality, mas marami pong dinatamaan sa mental disorder ang lalaki. Bakit? Hindi sila masyado vocal. Tayo mga babae, super marites, nailalabas ang ating emotions. Kaya mostly, nagkakaroon ng mental illness sa lalaki mas mataas ng grade. Pagdating sa dementia, babae ang mas mataas ng grade. Bakit? Other dementia includes rare conditions. May mga nangyari sa kanya na apektado ang kanyang brain. So, yun yung mga so, yun, kailangan sa ating mga babae dapat aware po natin. Okay, here are the other which includes ito yung mga rare na conditions sa sinasabi natin. Yung Parkinson's disease, dementia. Sa neuro kasi ang Parkinson's, diba? Sa neurological disorder, hindi ito cognitive decline. So, pagkakaroon ka na dyan, yung memory mo talaga apektado na, pa-decline na rin po yun. Pa-decline. Huntington's disease, dementia is a genetic disorder that causes cognitive and motor impairment. So, this is a genetic. Namamana po itong ating Huntington's. We have the Creutzfeldt-Jakob disease. Medyo rare po ito. Mas matitito sa itong bansa, hindi masyado sa atin. So, it's a rapidly progressive, mabilis na pagkaroon ng brain disease. Then, we have the HIV-associated dementia. So, kasama na po yun sa mga apektado ng HIV, nagde-decline na rin yung kanila. Kasi ang HIV kasi diba, more on blood. Kaya, sa ating brain na nagkakaroon na po siya, apektado na po siya. Okay? Lalo na sa mga late stage, yung talagang tinamaan
todo, kahit na nag-medicine po ito, pero ayun, marami po tayo na mostly na sa ibang bansa, hindi naman masyado sa atin. And then we have the Korsakoff syndrome. It's a memory disorder often caused by severe vitamin B1. Alam mo, alam ba vitamin B1 sa atin? Ano ba yung vitamin B1? Deficiency kasi yan ng thiamine na part of our system. So, commonly associated with alcohol misuse. So, pag sobra-sobra ang uptake. Pwede ba uminom? Pwede ba ang alcohol sa atin? Yes. Mas maganda, lalo-lalo na kung ito ay mga red wine and white wine. Red wine and 1 cup every night is good for the heart. Piliin niyo po kung anong klaseng red wine. Hindi po gulado, hindi po sabi naman sa lecture, pwede eh. 1, sinabi ko 1 cup. Hindi 10 cups, or hindi pa hanggang naubos. So it will lead also to dementia. Pag sinobra mo ang inom, kasama pala yan. Okay? Ano po ang causes or risk factors na nangyayari? Kaya nagtanong ako ng age nyo. Pero sabi ko nga, 40 ang meron kami. Pero meron pang mas bata. Marami pong mas bata ngayon sa panahon natin. Common, pero ang Alzheimer is more common on 65, early onset dementia exists sa ating 65 years old. Mas madalas, diba? Sa pamilya, mas madalas. Genetic, family history. So kung meron pong dementia sa inyo, meron po kayo mga nanay, lola, at least nyo po ang inyong family background. Pag meron po kayo pamilya na nag-uunyanin na or dumaan sa pagiging dementia, possible po, meron po. May iwasan, of course. Depende sa lifestyle. Lifestyle factor, like smoking, diabetes, lack of exercise. Kaya nga bukas, pag-isip nyo, ano gagawin? Ikot ko na ang tiyan, pag nagugutom, ang gulong mo na tulog ba ng maayos to? Pagsabayin niya, pag hindi, pag sumangay na kumikot yan, ay naku, may kulang. Ay naku, hindi nakapagpahinga. Maraming stress na nangyayari, maraming problema na iisip. Alam mo ang problema? I doesn't say the word problem. Lagi sa akin kasi mas positive side, wala yung mas stress is concern. So, iniwasan mo yun. May word tayong problema, may word tayong problem. Pero, parang iniwasan mo palagi yan. Kasi kahit anong gawin mo, nandiyan naman siya eh. Matulog ka ng 24 hours, pag-isip, nandiyan pa rin naman siya, hindi naman nawawala. So, might as well, yung concern for the day, ano kaya yung pwede kong gawin? So, dapat ito yung mga concerns nila, hindi yung ang problema. No, it's a concern of individuals, it's concern for yourself, for the family. Kasi, ang problema, bigat na word, di ba? May problema. Pero, pag sinabi mo ang concern, parang pwede pang ma-resolve. Okay, brain health, yan po. You get injury, stroke, certain infections, kagaya ng HIV. So, yan po, isa po yan sa mga causes and risk factors. Okay, so can dementia be prevented? As long as wala po kayong dementia ngayon, you can prevent it. As long as makakalimutin kayo from time to time, we can prevent it. But once you are already diagnosed of dementia, you cannot prevent it. Pero, pwede patagalin. Pero hindi na pwede tanggalin. Kaya ano pwede natin gawin? Stay active! Regular physical activity supports brain function.
conduct is evolved from dancing. Kung meron kayong time sa March 11, you can join us. March 11. Meron kayong conduct na tinatawag. So, may nagtuturo po para sa mga steps ng ballroom. It's a combination of different dances. Pero more on waltz, cha-cha, hindi po zumba. Diba po yun? Pero, yun na nga, bibigay namin mostly sa mga demented patients. Dahil wala ka po sa dementia, zumba is one of the best to do. So you can stay active. Meron po ba dito? Nagawa? Sa atin? Dito sa CACC, may nagpapazumba from time to time. Please join. Hindi ako marunong sumayaw. Hindi ko tayo pero hindi kasi ako marunong sumayaw. Hindi naman hinahanap yung marunong sumayaw. At tinitignan natin yung energy na nailalabas mo, lalo-lalo na kung wala kang energy sa gabi sa asawa mo. So, hindi mo siya nailalabas, right? Ano yun? Ay, sorry po sa mga single. Pero sa mga asawa, one of the best talaga to stay alive is to have at least, sorry po once a week. Eh, sa hindi nakakaintindi, ano po yung once a week? Itanong na lang sa katabi. The best is, what is the best? At least sabi ko once a week, pero what is the best is every other day daw po. Hindi po, totoo po yan. Pasensya na mga bata, hindi ba nakakaranas, pero totoo po. It's a very good exercise for you. Let's sleep well. And you can wake up smiling. Pag hindi niyo po, everyday, isa din po sa tinuturo namin, pag-isip sa umaga, is to hug your husband. Kayo po mag-asawa, hug time. Naglalabas ko ng energy ko. Nung pag-isip nyo, yakap kayo sobrang hindi. Huwag na mag-ilan sa ako nag-ring ko sa ito, nangyari ito, di pa nag-dobrak. Pero hug time, even your husband, hug time before they leave the house. It's a simple releasing of energy. Next, eat well. Kung may nag-eat well pa ba sa atin, eat well in Starbucks, in McDo. Eat well natin eh. Eat well. A balanced diet rich in nutrients can promote cognitive health. So, meron na po kayo mga maintenance. When you age 40, you have your maintenance? Yes. Ano, diba? I'm already 52 years old. I don't have any maintenance. Pero medyo charming po. Kasi ganito na po. Ano talaga pinanganak eh. Sabi siya kami. Ayan. Pero hindi po yun. Alam nyo, maiiwasan ang maintenance po eh. Nasa lifestyle po talaga yan. Pero dahil genetic po kasi ang merong kailan, diba? Kasi bakit naging genetic? Dahil sa isang bahay, pare-pares yung pinakain. Yun po yun. Kaya naging genetic minsan. Pero pwede hindi. Kung pwede ikaw mismo, umpisa sa'yo, pag nagpamilya ka, huwag mo nang kaya kung ano nangyayari sa dati. Kung alam mo kayo kung ano ito, at nagkaroon ka ng pamilya, ano mo naman? Kahit mo naman, hindi pa hindi yung tao na nakaanak ng bata. Ano kaya kung tawagin mo sa mga anak ko? Engage socially and mentally. Activities like reading, puzzles, conversations, help maintain cognitive function. May magandang mga marites. Diba? Hindi lang pala tayo ng mga marites. Hindi pala nakakasira din yun. Minsan, nakakaganda pa rin hindi, makaiwas ka sa magiging dementia sa future. So, pagpatuloy na po yun. Kayo manira ng kapwa. Pwede naman eh, diba? Pag-inis ka sa hindi naman sinasabi ko ba ng marites. Mari, ano? Marites. So, pwede mapag-usapan kung anong magandang pag-usapan. Hindi yung sinabi na marites, chismosa na. Pero kasi talaga magiging chismosa na makaiwas sa dementia. Kaya nasabi na natin, para maiwasan, mag-voice out po kayo
maganda po na i-release po. Kung may problema, mag-release. Pag kayo naman po ay sinabihan ng problema, huwag mo nang isa-isa sa iba. Release na nga yung tao. Doon tayo nagkakaroon naman ng suicidal, depression, kasi kinalat mo na yung pinagkatiwalaan na kinalat mo pa. So, ang punto po is, kaya nag-open yung tao para ma-release niya yung kanyang nararamdaman. Keep it with you. Huwag mo nang dagdagan. Eh, sabi kasi, sa lecture, kailangan talkative o kailangan may communication. Kaya sinabi ko na rin po sa mga iba. Kaiba pa yung tinuro ko hindi ko yan kinakalat. Ibig sabihin, be open sa trusted person. Manage health conditions. So, properly controlling blood pressure and relative to where there is. Ano nangyayari sa mga ating mga stroke patient, mga cardiovascular, yung mga biglaan, nagkamatay, nag-maintenance naman siya. Bakit? Kasi minsan, hindi natin sinicheck ang ating blood pressure. Once you reach your 40s, you need to check your blood pressure every morning. Dami na gagawin every morning. Sa gabi, isa na lang exercise. Yan wala nang iba. Tulog na kayo pagkatapos, no? Pag-gising, yakapin, kung sino katabi. Kahit yung aso na katabi mo pag nalog, for parents, it's alright. Kaya naman po sa learning sa bahay ng bahay, it comes to your energy level. And it comes to your energy level. Sa mga Chinese, sa Japan, tapos, pagkatapos doon, check your blood pressure. Hindi naman pag-check ko yung normal, hindi na inumin yung mga maintenance. Still take your maintenance. And every 6 months, sa atin po, na meron na po mga maintenance sa kami, we have to check our laboratory every 6 months. Or once a year kung pwede. And sa mga babae po, huwag niyo po kalimutan, magpa-check, magpa-OB at least once a year, lalo na pa, umabot na kayo ng 40. Lalo-lalo na sa mga unmarried, mas dapat po kayo magpa-OB. Check. Dapat meron kayo regular. Okay. Treatment and management. Okay. So sabi ko kanina, pag once na na-diagnose na po kayo as dementia, wala na po. Ayan na po. Pero sa ngayon, para po at least makontrol natin yung pagiging progressive niya, we have medications. We have 3 medications already. But parang dalawa or isa, I think ang dumarating pa lang sa akin. At in US, there's 3 already. Okay. Para lang mas-slow natin yung progression. Hindi ko po sinabi para mawala, pero to slow the progression. Dahil mas mahirap pag umabot ka sa Alzheimer. Alzheimer is, pwede ka na, nakalimutan mo na, kumain at kumina. Kasama ko yun. Pag hindi, nakalimutan mo na kumina. That's it. That's the end. Okay, we have therapies. So once nakikita mo, sa sarili mo, nakakalimutan ka na. Paulit-ulit na nalilimutan mo yung mga pinupuntahan mo. Nakakalimutan mo yung mga nasa pamilya mo, mga pangalan. Sa trabaho, hindi na nagiging okay yung pag-aasikaso mo. Check and go to a neurologist and go for occupational therapy. You have to have a therapy aid to adapt sa mga changes. Ibig ba sabihin niya, hindi na ako magtatrabaho? No. You can still. Pero para alam po natin, ano na yung pwedeng work na gagawin sa inyo. Pag nagkaroon ka ng dementia, sa bahay na lang, no. Yun po yung sinasabi ko na, lagi namin yung sinasabi sa mga pamilya na huwag nyo ikulong ang isang dementia. Lalo lumalalang dahil marami ng mararamdaman yan pag ginawa po natin yan. Okay? Because we need a support network. Pag nangyari po yan, kailangan may support network at kayo po na hindi
kailangan talaga. We have already finished the course in TESDA, kasi di ba meron ngayon sa TESDA na binibigay na caregiver course sa nila ng KG. Ngayon po, ang Institute for Dementia ay meron isang subject or isang kurso na pinasa sa TESDA, which is already to be released this first quarter of the year. That is the dementia care. So kung meron po kayong mga kamag-anak na nagtapos ng caregiver or may nurses, midwife, or anything medical course, or yung gusto matuto about dementia, meron na po tayo course in TESDA. And it is given by the Institute for Dementia Care Asia. So kasama ko kami doon na nakituro po sa inyo. Ma'am, walang time, nagtatrabaho, yung anak ko po, gusto, caregiver na tapos, ako, ganito na tapos, pero wala silang oras, we have online, the DCQ. We have an online to be given by the TESDA also. Ang mangyayari lang, ibigay lang mga manuals sa inyo, pag-aaralan, and then pag natapos, pag sila ay ready na, pero may oras po yun kasi sinecheck ko din yan, and we will have your examination. Yun ang kagandahan. And the course is already created with TESDA, and ang pinakamaganda, naging ano yan sa inyo yung mga iba, gusto sa ibang bansa, kasi may certificate siya. Affiliated siya sa ibang bansa. Especially in Japan, Malaysia, and Canada. Nag-start na ito kami, yung mga ibang kasi nag-start na. Okay. So yan po yung mga kailangan natin. So patience and understanding. Recognize the behavioral changes. Huwag na pong sabihin na pag may nakita ko, sinasadya na yan. Nagpapapansin lang yan. Pero hindi po. Minsan sa atin, hindi ko alam kung culture natin. Pero di ba, tama? Minsan yung sinasabi na, sinasadya na yun. Nagkukog na rin natin. Pero i-observe niyo po. Para hindi natin alam, para malalaman natin kung talagang sinasadya. Or, huwag yung gagawin na sa inyo, yung sinasadya yung sarili nyo para medyo yung mga nasa bahay na papansinin kayo, huwag yung gagawin doon. Huwag kayo magpapapansin. Kaya, gamitin ang buong katawan na dapat paggamitan. Huwag magpanggap. Pero ngayon, kailangan pag meron sa pamilya, kailangan intindihin nyo kung ito po ay nagiging progressive para maintindihan po ninyo. Bakit? Sabi ko nga, genetic, pwede mangyari sa inyo. So, ako anong ginawa nyo? Pwede gagawin din sa inyo. Okay? So, you have to have a patience and understanding of this disease. Establishing routines, ayan. Pag meron akong dementia, mas pinakamaganda, nakikita ko naman na nasa social media lahat, no? So, ang pinaka-the best, may mga movie na ganyan, diba naglalagay sila ng nasa ref, nasa TV, yung mga points para, itong lapin yung mga gamot. Kasi iniiwan niya yan So, at least nakikita niya may mga sulat, mga tips, na reminder na dapat niyang gawin. Kasi nga, ano na, nakakapot na siya. Pero di ba, pababa na yan Pababa ang pababa. Okay. So, dapat bigyan nyo ng activity. Pag ang dementia ba, patigilin mo na at kaya mo na siya matulog na lang dyan? No, bigyan nyo ng activity. Bakit naging active ako sa dementia awareness? Because it's in my genes also. It's in my genes. Nakita ko kung paano. Nakita ko anong itsura. From sight, bigla ako nag-shift to dementia. Sight kasi pinag-anuhan ko talaga, pinugusto ko yun mentally. Mas gusto ko community work kaysa hospital base. Kasi pagdating sa hospital, iwan mo yung pasyente mo, pagdating tingin, gagawin mo na lang ang doctor. Pag in-community base, hands-on ka, mahihingal ka sa trabaho mo. Depende yan kung syempre paano yung gusto mo gawin. So para sa akin, mas community base. And nakita ko kasi sa family ko, siya nag-dementia kami sa school. So kailangan aralin na ito mabuti. Kailangan hindi pala mabuti. And ngayon, hindi na genetics, madami social networks, hindi ay supply. Okay, so communicating
clearly. Use simple, clear language, non-verbal cause can aid understanding. Kung paano niyo pinalaki ang isang bata na tinuturo pa unti-unti pagdating ng dementia stage, iintindihin mo, pasensya ng mahaba-haba at kailangan simplihan mo ang pagturo at explain sa kanila. Kasi na po yung mangyayari. Ensuring safety. So if you have dementia at home, dementia client, dementia family at home, you need to check the safety. Ang pinakamatindi yan, small. Pag napansin mo, medyo gumaganyan-ganyan minsan. Para sila matutuwa. Kung naglalakad sila po. Hindi dahil mahihina yung mga buto. Pero kasama po yun. Kasi minsan nakalimutan nila na yung di ba kabataan isip, kabata? Hanggang ayaw na lumakad. Hanggang yun na ayaw na lumunod. Ayaw na lumakad. Kung pagkakababa. Ensure niyo po. Ensure po ninyo. And di ba meron tayo nakita ng hallucination? Kaya lagi mga sharp objects, itago. Ang tingin nga po niya, iba na. Kasi kasama po yun. Makakala na, lalo-lalo na, nagkakaroon sila ng anxiety, depression, na ang dami nila rin na, na naranasan. Sa mga nagkaroon ng tawag natin dyan, kung kayo po ay nag-menopause, diba ang dami nararamdaman? So, ang pagiging dementia patient sa mga. Halos lahat, yung may magkaroon ng depression, anxiety, kasi wala ka ng work. Ang feeling mo wala ka ng silbi. Nakakalimutan mo pa lahat. Diba parang lahat. Stress, sobra. Kaya kailangan sa atin, sobra talagang pasensya. Encouraging engagement. Hindi ibig sabihin, meron ka lang kapamilya na may dementia, ay hindi mo na pwede ilabas. Pag namasyal naman kayo, isama nyo. At ipaintindi kung saan kayo pupunta. Kasi sa kanila, may fear na sila sa crowd. May fear sa space. Marami na silang fear. Pwede fear nila, iwanan nyo lang sila. Dahil meron na sila sakit. So, we have key takeaway in dementia care. So, dementia does not affect individuals. Dito, nakakahawa. Hindi po ito nakakahawa, ha? It transforms family dynamics and requires community-centered approach. So, pag may dementia po, hindi ibig sabihin, magsasali ka na. Kailangan ng pamilya, kailangan ng komunidad para intindihin ka. Family members, professional care, medical practitioners, community leaders, all play crucial roles in navigating these challenges. By working together, we can build supportive environment that values dignity, awareness, and proactive care. Yan. So, kailangan yan lang ang iintindihin nyo. Tatlong libro yan na kailangan basahin kung gusto nyo pa ng libro ang dementia. Pero yun po yung pinaka-basic po natin na diniscuss po sa inyo ngayong umaga na para at least kahit paano meron po kami na ibahagi sa inyo, lalo-lalo na Women's Month ngayon, sabi ko nga, mas prone ang mga babae sa pagkakaroon ng dementia. Mas prone ang lalaki for mental illness. Okay? So, ang action, education, isa na yung natutunan nyo po ngayon, ang dementia ay hindi pagiging natin na kasama sa aging, pero ito ay isang klase na sakit. Isang klase ng sakit ang pagkakaroon ng dementia. Collaboration, so we have some agencies like us, Institute of Dementia Care Asia. You can come and visit me at bahay na San Jose. Meron po kami binibigay ng OPA. Sinicheck po namin yun. Wala kasi oras. Kasi kung lang mahaba-haba, one day lang po natin ito activity, pwede po tayo magbigay ng mga papel na pwede nyo sulatan or check nyo. May mga question doon para mag-check kung ano yung level. We have also CGA na binibigay. May bayan po ang mga malabo. Kasi tayo na lang po ako na number 7, 30 Street, New Manila. Pag nasa Sinlong po kayo, bababa
koreksyon ng mga sintomas na nakakapekto sa memorya, pangangatiran at pang-araw-araw na gawain. Sa plano ito ay nagpapahuli, bawat isa ay natatanging sa hindi at katanungan. Alzheimer's disease, the most common form, nabubuo ng 60 to 70% ng mga kaso sa hindi active plaques and tangles in the brain. Pangunahing naapektuhan ng memorya, wika, at visual-spatial skills na natutulog ng tuloy-tuloy na pagbaba ng kakayahan ng uminom. Vascular dementia, tulog na nagbawas ng dami ng tubog sa utak due to strokes o ibang kondisyon sa daliri ng dugo. Bumubuo ng 10 to 20% ng mga kaso. It affects motor skills, pagpapasya, at pagligtas ng mga ulan. Frontotemporal dementia, FTD, pagkasira ng frontal at temporal ng bahagi ng utak. FTD ay mahirapan po. Ito ay bumubuo lamang ng mahigit kumulang 10% ng mga kaso. Naapektuhan nito ang personalidad, asal at utak. Lewy body dementia, LBD, by ruining process, Lewy bodies and brain cells. LBD accounts for around 5% ng mga kaso ng dementia. Ito ay pagkakaroon ng mga gulong, problema sa pagtulog, kahirapan sa pag-iisip, and motor issues. Other dementias, kasama mas bibilang mga kondisyon tulad ng Parkinson's disease dementia, Hansen's disease, respiratory disease, HIV-associated dementia, and Parsons syndrome. Ang mga ito ay dulot ng kaya ng mga sakit o infection na nakakapekto sa tubo. Ang pag-uli ng dementia progresses differently at malawak ng magkakaiba ng mga sintomas, kaya mahalaga ang pagkaunawa nito para sa tamang diagnosis. Naaamot ng mga nilaga at mabilis ang pamamahala ng kondisyon. Dementia. Ito ang ito. Ayan. So, ayan po yung pinaka-basic natin na lecture on our dementia. So, last slide na, no? Last slide po yun. Okay. So, may time pa? May time pa po? Okay, may time. Time? Okay. So, meron pa tayo prizes for our short activity lang. So, mag-start tayo. Medyo mas madami po kasi kayo ngayon. Tapos hindi naman natin pwede i-group. Meron isang game na pwede natin gawin. It's brain game actually. So, mag-isip lang ng letter. Mag-isip lang kayo ng letter. Ang mananalo kasi dito ay yung kung saan napunta sa kanya yung last letter or pumunta sa kanya at nabuo yung letter. Siya yung panalo. So, kailangan walang mabuo na word. Like, halimbawa, magbibigay ng isang letter. A. B. So, A. Diba? ABC na yan eh. Kung wala na mabubuo na letter, kailangan may mabubuong word. Like A, tapos halimbawa,